Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasihan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kaniyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kaniyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Deuteronomio ay ang mahabang pananalita ni Moises sa mga Israelita pagkatapos ng kanilang 40 taong paglalakbay sa disyerto bago sila pumasok sa Kanaan, ang lupang ipinangako sa kanila. Sa speech na ito, pinaalaala uli ni Moises ang kanilang pinagdaanan sa disyerto at pinaalaala uli ang batas na ibinigay sa kanila sa bundok ng Sinai na tinatawag din na bundok ng Horeb. Ang aklat na tinatawag na Deuteronomio. Ang aklat ay tinatawag na Deuteronomio nang ibig sabihin pangalawang batas, pangalawang version ng batas. May kaunting pagkakaiba ng stress tungkol sa batas kaysa version na matatagpuan natin sa aklat ng Exodo at Levitico. Pero parehong batas ito. Pagkatapos na maisalaysay ni Moises ang nangyari sa mga tao at pagkatapos sabihin uli sa kanila ang batas, ang pagbasa natin ay ang conclusion ng kanyang speech. Nakiusap siya na sundin nila ang mga batas. Kaya sinabi niya na inilalaan niya sa kamay nila ang daan patungo sa buhay at kaunlaran at ang daan patungo sa kamatayan at pagkabigo. Kung susundin nila ang batas na ibinigay ng Diyos, magkakaroon sila ng buhay at mahabang buhay sa lupain na papasukin nila. Pagpapalain sila doon ng Diyos. Kung hindi nila susundin ang batas, pagkapahamak ang madadatnan nila sa lupaing iyon. Huwag silang magpadala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa sinasamba ng mga tao na taga roon. Sana piliin nila ang buhay upang sila at ang kanilang mga anak ay mamuhay ng maayos sa lupa na ibibigay niya sa kanila. Mahalin nila si Yahweh at makinig sa kanyang salita.
Talagang nasa kamay natin ang buhay at ang kamatayan. Nasa pasya natin na sumunod sa batas ng Diyos o hindi. Nung dumating si Jesus, hindi niya binaliwala ang batas ni Moises. Mas pinag-igting pa niya ito. Itinuro niya ang mahabang parte na ito at tinuruan sila na sundin ito. Sundin natin ang batas na hindi napipilitan lamang o dahil sa takot sa parusa. Sinusunod natin ito sa ating pagmamahal sa Diyos. Dahil sa mahal natin ang Diyos. Sa totoo lang, ang lahat ng batas ni Moises ay uuwi sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang batas ng pag-ibig ay dapat sundin ng may pag-ibig. Ang pag-ibig ang magbibigay ng kaligayahan at buhay sa atin dito sa lupa at buhay na walang hanggan doon sa langit. Panginoon, sana sa panahon na ito ng Kwaresma, mas magiging maayos ang mga pasya namin. Tulungan po ninyo kaming magpasya para sa katotohanan at para sa pag-ibig. Lumago sana kami sa pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapwa, lalo na sa iyong mahirap, lalong-lalo na sa mga taong mahirap mahalin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.